Ito na naman ng mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na usapin ang kumakalat ngayon sa social media matapos umugo ang balitang umano'y na aresto na si Ferdinand Marcos Jr. o mas kilala bilang PBBM. Ayon sa mga hindi pa beripikadong ulat, sinasabing may hawak na raw na matitibay na ebidensya ang mga otoridad na maaaring magdiin sa Pangulo. Dahil dito, agad na naging trending ang issue at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Gayunpaman sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa alinmang ahensya ng gobyerno na nagkukumpirma sa naturang balita. Ilang eksperto ang nagpaalala na maging mapanuri sa mga impormasyong kumakalat online lalo na kung ito ay walang malinaw na pinanggagalingan o kumpirmasyon mula sa mga lehitimong news outlet. Samantala, may mga netizens na naniniwala na maaaring may bahid ng katotohanan ng issue. Habang ang iba naman ay itinuturing itong bahagi lamang ng maling impormasyon o paninira. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy ang panawagan sa publiko na maghintay ng opisyal at beripikadong ulat bago magbigay ng konklusyon. Sa huli, mahalagang tandaan ng katotohanan ay dapat nakabatay sa ebidensya at kumpirmadong datos. Hanggat walang malinaw na pahayag mula sa mga kinauukulan, ng naturang balita ay nananatiling isang usapin na nangangailangan pa ng masusing beripikasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Oh, tanggap nyo ba yun? Sasabihin ng isang congressman na minana lang ni Katapang yung nangyari sa Bucor? Kaya po, sinagot siya ni Congressman Erwin Tulfo, mga kaibigan. Sinagot talaga siya, guys. Mapapanood nyo mamaya. Sinagot talaga niya. Kasi kung ano mga pinagsasabi niya eh. Alam naman natin na si General Bantag ay naging Bucor chief din yan. Predecessor nga siya, di ba? Ngayon, pinagtanggol niya si Katapang at sinabi niya na yung mga nangyayari sa Bucor dati, yung mga problema sa Bucor dati, katulad sa mga problema daw sa mga PDL, ugali, yung ugali daw ng mga PDL, namana daw lang ni Katapang yun. Ang tindi, no? Minana lang ni Katapang. So, ibig sabihin pala, pag minana mo yung isang problema, dahil ikaw na ang chief, wala ka nang gagawin. Ganun ba yun, guys? Dahil minana mo lang eh. Ibig sabihin, ay minana ko lang itong problema na to. Wala akong gagawin dyan. Di ba hindi tama yun? Dahil ikaw na nga ang chief dyan, ikaw na ang leader dyan, dapat gawin mo ang dapat mong gagawin. Ang nararapat. Huwag mong sabihin na, porket minana mo yung problema, wala ka nang gagawin, sitting pretty ka na lang dyan, mag-aantay ka na ng mga, ng mga tongpats. Kasi ang daming tongpats sa loob eh. Tapos hahayaan mo na lang yung mga PDL? Sige, bahala kayo dyan. Para isisi kay Bantag, ganun ba yun? Kasi mga kaibigan, hindi tama yun eh. Para sabihin mo na, minana ko lang kasi yung problema eh. Kaya daw yung mga tao doon, kaya daw yung mga PDL doon sa loob, mga kaibigan, masama daw ang ugali dahil minana daw niya. Di ba? Grabe, di ba? So, ibig sabihin, minana mo pala, umalis ka na lang dyan sa pwesto. Huwag ka na dyan, huwag ka na maging chief. Ganun pala ugali mo eh. Di ba? Imbis na pagandahin mo yung Bucor, ayusin mo, magreforma ka dyan, bigyan mo ng magandang patakaran, para maayos. At ito pang sinabi niya, mga kaibigan, ito hindi ko talaga tanggap to eh. Sinabi niya dito, mga kaibigan, nadulas siya. Nadulas po si General Katapang, mga kaibigan. Minention niya ang mga beer in can. Yung mga beer in can, yung mga Red Horse. Yung mga Red Horse, ilan yun? Minention niya, mga kaibigan. At minention din niya na tinanggal niya lahat ng mga kasapi ni General Bantag o yung mga dating mga tauhan ni Bantag. Minention din niya dito, mga kaibigan. Siguro niya minention para makalusot siya. Hugas kamay.
Kasi ang tinatanong lang naman dito yung PDL eh. Yung nawawalang PDL. Bakit siya nawawala? Buhay pa ba siya? Nasa loob ba siya o nasa labas? Pero ang dami niyang sinasabi, mga kaibigan. Lahat ng mga contrabands doon, sinisi niya pa rin si Bantag. So ibig sabihin, hindi talaga siya pwede sa Bucor, si Katapang. Dapat talaga guys, maalis siya sa pwesto. Kasi pag hindi, wala siyang gagawin dyan. Hahayaan lang niya ang Bucor. Kasi nga, minana lang niya. Ayun mga kaibigan. Kawawa tayong mga Pilipino na leader na in-appoint dahil lang sa kamag-anak. Hindi dahil sa kanyang pagkatao. Yes, I agree. May mga ganun. Chief of Staff po ang AFP lang ng 3 taon dahil naging classmate ni Pinoy na president noon. Bulyasyo nga sa mga pasap. Mama Sapano, sa 44 si Katapang. Oo, tama. Randy sa Bulaw, hindi magkakaroon ng mga alak sa loob ng Bilibid kundi pinayagan ng mga empleyado ng Bilibid Prison para makapasok yun. Jaime Garcia, napagsabihan si Kong Busita na huwag idamay si General Bantag. Kaya nga sa pinagsabihan ni ni Kong Busita na huwag mo idamay si Bantag. Huwag kang mag-mention ng Bantag dito kasi hindi naman si Bantag ang pinag-uusapan dito eh. Dapat ang pag-uusapan dito yung present, yung current na nangyayari sa Bucor. Corruption, nawawalang PDL, mga bribery, kung ano-ano pang mga nangyayari, mga contrabands. Dapat yun ang pag-usapan. Hindi mo dapat isama si Bantag dito. Dahil si Bantag wala na. Pero kung pilit mong isama ang pangalan ni Bantag dito, ibig sabihin, simple lang yan. Naguhugas kamay lang po kayo, General. Ayaw mong masangkot sa gulo. Gusto mo lahat ng nangyayari ngayon dahil bistado na kayo, bulilyaso na guys eh. So naghahanap ngayon sila ng scapegoat. Palusot. Scapegoat ibig sabihin palusot. Ayun. Dinadamay nila si General Bantag. Kasi bakit mo sasabihin? Sige nga, bakit sasabihin mo pati yung mga Red Horse? Bakit mo i-mention yun? Eh wala yun sa usapan eh. Bakit mo sasabihin yun? Pati yung mga ugali ng PDL, sasabihin mo, ang mga ugali daw ng mga PDL ngayon, mga salbahes daw. Wala daw respeto. Dahil minana lang daw niya yung mga ugali ng mga PDL. Minana lang daw niya mga kaibigan. Dahil wala pa daw siyang 1 year. 1 year na siya. As appointees, no? Appointees as Bucor. Na-gets nyo guys? Grabe no, hugas kamay, no? Para lang malinis yung sarili niyang Eh siya naman gumawa ng kasalanan doon, hindi naman si Bantag. Di ba? Kaya nga siya nilagay dyan sa Bilibid Prison tapos sisisi niya mga taong inalis sa pwesto. Yun nga yun eh. Tama mo, Randy Sambulaw. Yun nga yung doon eh. Yun nga yung purpose doon eh. Bakit ba kailangan mag-appoint ng tao sa Bucor? Kasi nga, kailangan nila ng leader. Kailangan nila ng isang tao na mag-represent sa Bucor para maayos. Hindi yung porket hindi mo kaya yung trabaho, isisisi mo sa ibang isisisi mo sa ibang administrasyon. Porket man nakita kang hindi mo kaya, hindi naman talaga niya kaya mga kaibigan. Inamin din niya, di ba? Hindi ko lang nasama dito pero inamin din niya guys na hindi talaga niya kaya ang trabaho sa Bucor. Hindi niya hindi naman niya linya eh. Napilitan lang yan mga kaibigan kasi nga kailangan nilang mawala si Bantag eh. Kailangan siyang ipalit. Di ba sinabi ng ani Bantag yun, magtiwala ka lang, huwag kayo magtiwala kayo sa ahas, huwag lang dyan. Si Bautista pala yung sinabihan yan. Pero ganun din yung kay Katapang. Pareho lang silang dalawa. Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Di ba? Wala eh. Alam nyo mga kaibigan, kahit ako, kunwari, appoint ako, di ba? Tapos pag upo ko, kunwari, in-appoint ako, nakita ko yung pwesto ko, naku, ano ba to? Ang daming problema. Magrereklamo ka ba? Sasabihin mo, Mr. Secretary, ang daming problema sa Bucor, bakit mo ako inupo dito? Gaganon ka ba guys? Di ba hindi? Kaya ka nga inupo dyan, kasi kung ano yung kaharap mo dyan, kung ano yung problema nandyan, harapin mo.
ayusin mo ang Bucor. Hindi yung magrereklamo ka. O, katulad dito ha, panoorin natin. Sa Bilibid, hirigpitan din ang pagsasala sa mga Dapat naman talaga bawal ang online delivery. Wala nang aasikasuhin yung taong mga gwardiya dyan. Kung may delivery yan, ano ba talaga to? pinapasok na pagkain. May nakalulusot daw kasing kontrabando gaya ng sigarilyo at sex toys. Nasa frontline ng balitang yan. Ang lupit, sex toys. Ano yun? Si Gary De Leon, exclusive. Eksklusibong ipinasilip ng Bureau of Correction. Sa News 5 ang proseso ng pagpasok ng mga pagkain sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Alam mo, sa totoo lang, dapat bawal yan. Okay? Kaya nga ngayon, di ba, sinasabi na fake news. Na fake news. Ito si Boying na hindi pa daw natatagpuan yung PDL na nawawala. Okay? I-discuss po natin isa-isa yan. Pero bago tayo pumunta sa fake news na yan, ito, masabi ko lang, ha? Palagay ko habang iniimbestigahan yan, kung nagawa nilang suspindihin si Bantag noon, or ginagawa naman to sa ibang ahensya, pagka may anomalya doon sa kanilang hinahawakan, pinagbabakasyon muna. Sinususpindi muna, or pinagbabakasyon muna. Kasi bakit mayroong ganyan? Bakit may nakawala? Bakit may fake news ang sekretary? Bakit may kainan dyan? Bakit di umano may pulburon at kubol na naman? Sa madaling salita, sa akin lang, ha? At sa nakikita ko sa nangyayari sa ating bansa, pag may ganitong bulilyaso, iskandalo, or etc., sinisuspindi. Bakit hindi suspindihin si Katapang? Anong meron? Ang bilis nyo sa ibang bagay magsuspindi ng tao. Tanggal nga agad eh. Oh. Sekretary tanggal agad, wala namang, hindi namang ganyan kalalim ang bulilyaso. Lakas, kaya ako nabibili ba? Malakas to si Katapang. Oh, heavyweight Katapang. Oh. Bakit hindi suspindihin si Katapang habang hinahanap yung PDL na yan? Habang iniimbestigahan, bakit binalik ang kubol? Bakit binalik ang food delivery? Bakit may VIP treatment dyan? Suspindihin muna hanggat nasusolusyonan yan. Muntinlupa. Kailangan ay nakalagay sa transparent container ang mga pagkain at nakasilid sa transparent plastic bag. Isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardiya ang pagkain para masiguro. Break muna. Doon sa mga nanonood at manunood ng replay, wag po kakalimutan. Palike naman, ha? At saka subscribe. Wag po kalimutan sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po tayo. Walang nakahalong kontrabando tulad ng illegal na droga. Sinecheck ng gwardiya po natin na naka-searching sa searcher po natin in front of the K9 unit. Pagkatapos po ma-process, ma-check, pinaamoy po sa ating mga K9 dog para po pinasok. Tingnan nyo, ha? Pinaamoy dun sa kanilang K9 dog. Okay na po. Patatawag po yon bago kukunin po mismo nila. Karamihan daw sa pagkain ay pina-order o ipinaluto ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa kanilang mga kamag-anak. Kaya ang bawat dumarating na may bitbit na pagkain, kinakailangang may ID at nakaregister sa listahan ng Bucor na kaanak sila ng PDL. Karamihan, pero hindi lang diyan. May nagpapagrab pa raw. Kung hindi masunod ang requirements na yan, ay hindi papayagang ipasok ang pagkain. Di nga. So may ID rin yung Food Panda, ganon. Paglilinaw ng Bucor, matagal na raw nilang ipinagbabawal sa loob ng Bucor compound. Matagal na daw pinagbabawal, bakit merong ganyan? Kung bawal at may ganyan, dapat suspindihin si Katapang. Diba? Ang mga delivery rider na nagdadala ng mga pagkain at mga personal effects sa mga PDL. Kinakailangan raw kasi mga kamag-anak na nakaregister lamang sa kanila ang magdala ng mga pagkain o gamit sa kanilang mga PDL.
6 na buwan na raw ang nakaraan ng minsang payagan ng mga delivery rider na magdala ng pagkain sa compound. Pero agad itong ipinatigil matapos mahulihan ng kontrabando ng illegal na droga at sigarilyo ang isang rider. Nakita mo? May delivery, may nahulihan. Oh. So, ibig sabihin, hindi pa nakalusot. Yan ang sabi nila, no? Bata, ang sabi naman ni Kong Tulfo, balik na po ang droga sa loob. O, sino nagsasabi ng totoo? Ay, kayo mag-decide. Ha? Nilive po natin yan. Sinabi po ni Kong Tulfo yan. Ha? O, kayo mag-decide sino nagsasabi ng totoo. Kaya lang, paano may nakakalusot kung tama man si Kong Tulfo na may nakakalusot na droga dyan sa loob? Bakit nakakalusot yan sa inyo? O pinalusot? Kasi ang galing-galing nung aso ninyo eh. Isipin nyo, pinaamoy lang yung damit, dumiretso sa septic tank. Ayan, balik na naman tayo sa septic tank. Di ba? Ganon kagaling yung aso ninyo. Ba't may nakakalusot pa rin diyang pulburon? Paamoy nyo doon sa asong magaling. Walang makakalusot. Yung tao sa septic tank, naamoy niya. Kinasuhan na raw ng Bucor ang nasabing rider at nakakulong na. May nangyari dito, online grab, nagpadala ng pagkain. Kasi dyan po nagkakaroon ng pilferage kasi pag inutusan po natin, hindi ka ano na ng FPDL, baka mayroon po illegal na dala. Karamihan po dito yung tabako po. Tabako, cigarettes, may mga sex toy. Ano, tabako, cigarette, sex toys. Oy. Yan lang yung announcement nila. Hindi nating alam kung totoo yan at totoo bang nasabat at totoo bang yan lang at baka meron pang nakalusot or pinapalusot. Hindi natin alam. And then meron po mga medicine na hindi po talaga ma-determine kung ano. Medicine na hindi ma-determine kung ano. Anong gamot yun? Hindi droga yun. Oh. Marami pa po. Maigpit din ang proseso ng Bucor sa pagtanggap ng bisita na may dalang pagkain. 10 screening process ang dinaraanan ng mga dumadalaw at ng mga pagkaing dala nila. 10 screening process. Tapos may nakakalusot pa. Again, kung totoo yung sinabi ni Kong Tulfo, kasabwat kayo. 10 screening process, makakalusot ka pa ba dyan? Bantay sa lakay. Kung totoo ha, bantay sa lakay kayo dyan. Paano lulusot sa 10 yun? Pinalusot nyo yun. Bago nila makaharap ng kalahating oras ang mga PDL. Before pa lang sila pumasok dito, nagkakandak na ng initial inspection po. Sa K9 unit po ang nagkakandak doon. So lahat po yan, meron po tayong sniffing dog na yun po yung umaamoy doon sa belongings ng mga... Galing yung sniffing dogs nyo, ma'am. Oo. Mamahalin yan. Milyon-milyon yan. Alagaan nyo mabuti, huwag sanang mamatay. PDL's visitors. And then, bukod po sa sniffing dogs, nagkakandak pa rin po tayo ng manual inspection. Pinapayagan daw talaga ng Bucor ang paghahatid ng pagkain ng mga kaanak sa mga PDL. Lalo't 70 pesos kada araw lang ang budget sa kanilang pagkain. Nagbabalita Yun, binarangan ni Kong Tulfo tong sila Katapang dahil nagpapapasok daw kasi syempre lalo na yung mga VIP na mga foreigners na nakakulong, hindi kumakain, di ba? O Bibian 1, sa panahon lang nila PRRD at DG Bantag walang ganyan sa loob. Kaya nga, galit na galit sila doon sa Red Horse, yung pala. Di ba? Seriously, ha? Ewan ko, bakit hindi tingnan na suspindihin muna habang iniimbestigahan yung nawawala? Kasi alam nyo, una, kasalanan yon kung sino ang head doon, yung chief, yung director general ng Bucor. So may ganyang bulilyaso, hindi maiiwasan na posibleng kasabwat. Kaya dapat yan sinususpindi muna habang iniimbestigahan. Hindi po nating sinasabi na case closed na yan gaya ng gawain nila, pero habang iniimbestigahan, dapat sinisuspindi si Katapang.
Pero ito rin ang higit sa lahat na dapat nating makita. Bakit yung fake news na sinasabi ni Boying Rimulya na siya ay na fake news, hindi nila sabihin, wala eh. Sabi, bakit nagkaroon ng fake news si Boying? Sabi ni Katapang, hindi daw siya nagsabi. Sabi rin ni Angelina, hindi siya nagsabi. Ang tanong, bakit hindi nyo tanungin si Boying, SOJ, kung sino nagsabi sa kanya ng fake news? At dapat yan ay nasususpindi rin. Bakit ka magsasabi ng isang fake news sa sekretary? E di ginawa mong tanga yung tao, magmumukhang tanga. Tama si delay nyo na sinabi na fake news pa. Tama si Kong Tulfo, magmumukhang tanga yung tao. Ang tanong, bakit? Wala. Walang kayong sinasabi. Ba't walang sinasabi si SOJ Boying kung sino ang nagsabi sa kanya ng fake news? Basta na lang, sinabi niya sa media na fake news siya. So, ganun na lang. Unless, hindi totoong na fake news siya. Meron silang plano, hindi ko alam kung ano. Bakit niya sinabing na fake news siya? Bakit nagbago ng statement? Kasi definitely, pag sinabi mong na fake news ka, magbabago ka ng statement. Anong meron? Yun ang tanong dun eh. Anong meron na sinabi nila, positive, patay na yung nawawalang PDL. So ngayon, magbabago ng statement. Anong babaguhin? Bakit babaguhin? Bakit may statement na fake news? Kasi definitely may mababago dyan eh. Kaya sila nag-issue ng salitang fake news. Kaya dalawa yan. Talagang na fake news si Boying Rimulya na dapat kinakastigo niya kung sino yung nagbigay ng fake news, dapat pinapalayas niya na yan dyan. Wala silang sinasabing ganun. Or, hindi talaga may fake news. Hindi natin alam. Kung mag-change ng statement, ano mangyayari sa susunod. No? Kaya nga, ang sarap abangan nito eh. But definitely, may mangyayari sa susunod. Kasi yung declaration ng fake news, it means may pupuntahan tong issue patungkol doon sa PDL na nawawala. Hindi natin alam kung idudugtong kung kanino or posible, baka alam nila nakalabas na, dineclare nila, inunahan nila kasi baka makita sa labas, inunahan nila kaysa mapahiya sila. But definitely, may something. Kasi hindi ka naman basta-basta mag-aamin ng na-fake news ka eh. Kasi kahihiyan mo rin yun. Tapos, wala siyang itinuro, walang nadidisciplinary action doon sa mga niya, sinasabi niyang na-fake news. Sabi ni Edita, Coach, bali script nila. Palpak, babaguhin ng script, gagawa uli ng bagong script, di pala effective ang una. Ayun, yun nga eh. Possible, iba ang script. Kaya nga sabi ko may babaguhin. Hindi natin alam ha. Ayun, ito po yung isa kong anggulong binabanggit sa inyo. Baka kasi maungkat si Malabanan, kaya mag-iiba ng statement. Yun nga. Baka mamaya alam nilang may proof sila Bantag na pinasipsip yung septic tank. So, pag may sinabi silang mga buto-buto ron, babelta sa kanila. Kasi nasipsip na eh. At may proof. Eden Panginiban, totoo man or hindi, walang magawa sa baba. Follow lang sila ng utos ng chief dyan sa Bucor. Ayun. Sino ba ang chief dyan? Di ba? Ang direct dyan, si Katapang. Sabi ni Eldia, bakit ayaw sabihin kasama ang droga? Oo nga eh. Sex toys lang eh. Tapos, sigarilyo. Racklin, 10 screening ang naganap. Bakit ang hinahanap na PDL nakalabas? Galing, oh. How come nakatulog ba ang mga guards? Dapat masuspindi nga ang chief. Malakas ba siya kay SOJ? Kung ibang tao ito inalis na, not fair. Oo. Halimbawa lang, sa tingin ko lang, kung si DG Bantag ang nandiyan dyan at merong bulilyasong ganyan, tanggal na. Tama eh. Kung ibang tao nandyan. Kaya nga, ito nakikita ko malakas to si Katapang. Kasi hindi na sususpindi. Ebidensya na yan na